Good afternoon, guys. Hello. Andito ako. Katatapos lang ng ah, preparation and submission ng annual income tax return 2023. And sus ko, sobra. Super napuyat and then super din natulog after. So ngayon po, meron po akong trainee na iti-train ko para to transfer my knowledge and skills sa kanya. So, yan. So ngayon, ang i-discuss ko para at least yung overview ng phases ng accounting. Although yung bookkeeping is before bookkeeping or before accounting, bookkeeping muna. So yun. So yung bookkeeping is foundation ng magandang uh, kumbaga financial report. Yun. So meron sa bookkeeping po, siyempre, magre-record muna. Magre-record sa books of accounts, yung mga transactions, mga monetary transactions na isang negosyo. So, yan. Pero yung sabi sa pag-record, meron tayong 4 na libro. Na sinasabing books of accounts. So, typically po, merong 4 cash disbursement journal, cash receipts journal, ledger, and general journal. So, yan. Diyan po nire-record ang mga monetary transactions ng isang negosyo. So, doon muna po sa cash receipts journal. Ano po yun? Tatanong. So, kaya nga po ngayon sa online, ang dami tayong na nakikita or nababasa kasi baga yung mga online sellers, i-require na sila ng uh, BIR na mag-register. And syempre, mag-undergo sila ng bookkeeping din, requirements. So, ang cash receipts register ay doon lahat nire-record yung mga sales, mga benta niya. Benta. Yung pumasok na sales. So, meron yung mga columns, pwede po siyang i-design. Ini-design niya na merong date, merong particulars na, ang particulars is yung kung sinong nagbayad or yung customer niya or yung client niya. And then, meron din siyang magkano amount, column ng amount. And then, means meron siyang para i-classify, kaya nga yung pangalawang process or phase is classifying. Sabi ko, yung una is recording, yung pangalawa is classifying. So, doon sa books, pwede na doon maklasify yung mga accounts or yung mga expenses. Halimbawa, ano bang expenses ng isang negosyo, typical. Halimbawa, yung electricity, nagamit siya ng electric. Yan. Or, yung accounts na yun, yung mga expenses. Or, yung mga sa cash receipts kung saan galing yung income niya. Halimbawa, ako, nagbo-bookkeeping ako, saan galing yung income ko. So, pwede kong i-classify ang income ko bilang galing siya sa pag-prepare ng income tax return. Yan. Or, galing dun sa monthly retainer. Ganon. Yung nag-o-offer ako ng services sa mga
bookkeeping service sa clients ko. So, binabayaran nila ako sa service ko, mga retainer. So, pwede yan i-classify ko as retainer's fee o ganon. Or pwede rin, minsan kasi, may mga services din na minsan sa government din. Magpaparegister, magbayad sa SSS, yun. Ano pa din yun? Income ko pa din siya. So, although, hindi na po siya sa bookkeeping. So, mga para additional na siya. Kaya minsan sa libro po ng cash receipts journal, yung pumapasok na pera, kinaklasify po. Pag record po, ika-classify yung income kung saan galing. Yun ang pag-classify. Kaya, anong purpose ng pag-classify ng mga income or expenses? Para magkaroon ng double entry. Parang tipong ganon. Siyempre, pag naka-receive ako ng pera, saan to pupunta? Saan siya galing? Parang tanong. Kasi mag-i-aid ito sa akin, sa aking decision later, kung saan na mga areas or mga streams of income ko ang madami, kaunti lang, yan. And kailangan din po siya na i-group po yung mga accounts na yon na magkakapan para maka-create tayo ng financial reports. Balance sheet, income statement, cash. Yan, yung dalawang yun na major. Profit and loss and balance sheet. So, yan. Kaya maganda sana doon sa cash receipts disbursement and cash receipts journal, naka-classify na yung mga accounts na yon, yung binayaran tapos yung income na saan galing. So natakal na nga natin ngayon ang dalawa, recording and classifying. Yan. So sunod, after ng pag-classify, isa-summarize na siya. Isa-summarize na siya. Pero yung yung apat na books ng account. Oh. Disbursement. Okay. Tapos yung ledger. Oh. Ano po yung sa disbursement? Yung sa disbursement, yung mga gastos. Yung mga gastos. Doon ilalagay yung mga gastos or money out ng isang negosyo. Naggastos ba siya nagbili siya ng paninda niya. Halimbawa, iba-ibang negosyo, paninda niya, nagbili siya. Nagbayad siya sa electric or sa water, sa mga operating expenses, mga ganon. So, yan. Yun na nga, palagi i-classify yun. Kaya, doon sa column ng cash, sa cash disbursement, doon sa katabi niya, i-classify mo siya, saan siya pumunta yung anong binayaran niya. Siyempre, electric dito, water, tapos grocery, depende, basta related sa negosyo ang binabayaran po. Minsan po, ngayong uso po ang home office, so hindi naman lahat na expenses sa home, halimbawa yung sa electric, wag naman i-charge lahat sa negosyo. 50-50, pwedeng 50%. So, ganun. Depende na lang po. I-percentage na lang po. And then, after nyan, yung isang libro, yung ledger. Tatanong natin po ang ledger. Ano ang ledger? Ang ledger, kung titingnan po, para siyang T account. Yung letter T. Letter T. Kasi po, pero before that po, para mas maintindihan, dapat alam natin yung normal balance ng mga account, di ba? Na-classify natin yung account kanina. Na-classify natin, tubig ba yan? Water, electric, miscellaneous, depreciation, yan ang mga accounts. Yan. So, dapat, yung T account na yon, dyan minsan critical. Kasi, kailangan na
malaman natin ang normal balance ng isang account. Ano ang normal balance? Debit ba siya o credit? So, maano natin yan, maririnig natin palagi, debit, credit, ano yun? Ano yun? So, before that, may mga accounts. May mga accounts na normal balance niya debit. Kasi pag nag-abnormal siya, alam mo, yung debit niya, yung cash niya is naging na siyang negative. Kasi ang normal balance ng cash is positive debit para ano yan. Bakit siya nag-negative? So, may mali. Abnormal siya. So, dapat mismo natin, malalaman natin kung ano ang normal balances ng mga accounts. So, may mga accounts. Ano mga accounts? Speaking of accounts, ano yun? So, sa mga accounts, meron tayong tinatawag na, meron ba tayong assets, no? Assets. Di ba? May liabilities. May capital. Meron tayong expenses. Meron tayong income. Yan ang mga term or accounts na usually present or nagka-crop up sa isang negosyo, sa pag-operate ng isang negosyo. So, ano nga yun? Meron tayong assets, liabilities, capital, expenses, and income. So, yan. So, ngayon, ano ang mga normal balances niyan na pwede natin later ilagay sa T account para maintindihan natin. So, ang assets is palagi siyang debit. So, kung ilalagay mo siya sa T account, isang T, gawa ka ng T. Yung T. Ang T, ganyan. T account, T. Tapos dito sa left side, debit yan. Palagi yan debit. Tapos credit dito sa left side. Yan. So, pwede po kayo mag-drawing ng letter T na malaki. Sige. Drawing ka ng letter T. So, ganyan. Doon sa left side na to is debit siya. Tapos itong sa right side is credit. So, 'di ba, mayroon tayong accounts na 5. So, ano dapat ang normal balance niya? So, kung mag-T account ka, kung 5 T accounts, tig-isa yan anya. So, normal balance yan. So, ang assets is anong normal balance niya? Debit siya. Gusto sabihin, asset siya, dito siya, na ginagamit sa negosyo. Ang sunod is, liabilities. Utang. Sa process ng negosyo, nagkautang siya. Yan. Para i-sustain ang negosyo niya. Nag-utang siya. So, ang normal balance po niyan is credit. Dito po siya sa left side. Ay, sa right side. Sa right side po ng T account. Tama ba? Kaya magkakaroon tayo ng 5 T. So, ang asset, nandun siya sa dito. Kung nakaano tayo, nakaharap sa T, nandito siya. Yung naman utang na liability na sinasabi, nandun siya sa credit balance. Yan ang normal balances nila. So, ano ang capital? So, yan, dating na tayo sa capital. Ang capital is yung galing sa atin na in-outlay, linagay natin yung pera sa negosyo. Say, sa wallet ko, kumuha ko ng 5,000, linagay ko dun sa negosyo. Capital ko yun. Kaya hindi ko na yun pera. Pera na yun yung negosyo. Kaya, ang normal balance dyan, nandun siya sa credit. Nasa credit siya. Kapareho siya ng liability. Capital ko siya. Kaya ngayon, asset, liability, and capital.
So, kaya ngayon po, ang normal balance nila, magbabalanse sila ngayon ng asset. Asset is equal to liability plus capital. So, although medyo tricky, later on po, pag once na na-expose na po kayo dyan, maiintindihan po natin yan. So, ito po kasi, minsan, pag wala pang mga accounting background, yung nag-ano ng bookkeeping. So, anyway, madali lang naman po siya intindihin. Kasi meron tayong T-account. Yun ang talagang, kasi yung T-account na yun, galing na yun po sa na-summarize dun sa classified na mga accounts. Yung total noon at the end of the month ng classify na accounts, yun na po ang ilalagay sa ledger. Summary na po siya ng amount. Summary ng kung magkano. Say, sa buwan na to, siyempre nag-record siya from January 1 to January 31. Oh, ni-record niya yon. So, after that, kinlassify niya kung ano yung mga ni-record niyang yun. Meron doon pumunta sa water, may pumunta sa electricity, may pumunta sa miscellaneous, sa travel. O after ng at the end of the month, ika-classify na yon. Summary na siya. Magkano yung nandoon sa electric o yun ang yung total doon sa baba. Yun ang ilalagay sa ledger. Ayan. Kaya po, ako po, once na may bagong client, mga librong isi-set up, inaano ko na po yan, meron na po siyang normal balance kung paano para maka-establish na ng ledger ng account, maka-summarize na siya. And then, ang susunod is yung account na expenses. So, syempre, kung iisipin nyo, saan galing yung expenses? Saan galing yung pinangbayad sa mga expenses? Siyempre, galing yun dun sa cash. Nandun yan sa asset. Pag ano yan natin. So, ang expenses, tandaan, palagi yan debit. Palagi yan debit. Expenses. Pag basic pag cash basis. Kasi magiging iba pag naging accrual, something ganyan. So, ang expenses is always on a debit. And then, yung income naman is credit. Income. Yan ang basic. So ano nga ang recap tayo? Ano ang normal balance ng mga accounts? Halimbawa, ang asset, anong normal balance? Debit. Ang liability, Sa credit. credit. Capital, Credit. ang mga expenses, Debit. ang income, Credit. good. So, yun. So, pag ganyan, pwede na tayo mag-summarize. Ay di ba summarize na tayo, So, pwede na tayo makagawa ng trial balance. Pag sinabing trial balance, kung baga balansyado dapat ang debit, ang credit. Kasi doon pa lang sa mga libro, di ba, napapansin nyo, kung ano ang debit, pag kinlassify niya, the same din yung amount, pero credit lang. Magbabalanse ngayon. So, after ng pag sinabing posting sa ledger, pag pinost sa ledger yung mga summarize na kinlassify ng mga accounts, pwede na po tayo maggawa ng trial balance. Na yan po ay pwedeng maging basis na ng financial report.
Ano ang financial report? Financial statements? Meron pong basic, tatlo. Profit and loss. Unang-una pong gagawin ang profit and loss. Para mas madali na lang ang balance sheet. Unang profit and loss, tapos balance sheet, and then cash flow. So, yan. So, balik tayo sa trial balance. Kasi ang trial balance, dyan pwede ka na makapag-extract ng financial report. Pero, hindi yan nangyayari. Hindi yan nangyayari na yung amounts, yung galing sa ledger, yun na yun. Kumbaga, yun na yun. Although balansyado sa trial balance, kasi may mga adjustment na ginagawa. Paano daw? May mga adjustment kasi ganito yun. Minsan may nakakaligtaan tayong i-record. Nakaligtaan siyang i-record. Minsan, nakaligtaan i-record yung income. Meron pala, hindi. Yung resibo, nakaligtaan, hindi na-record sa cash receipts. Or, hindi na-record yung expense. So, may adjustment ko. Sa magkakaroon ngayon ng adjustment. Adjustment column. May column yan dyan. Kaya, nangyayari po, meron na siyang worksheet. Kumbaga, bago makapunta doon po sa pinaka-basic ito, manual nga eh. Pero mas magandang ganito. Kasi yung minsan ngayon, kahit na nga puro digitalize na, mas maganda pa rin maranasan or matutunan yung manual, yung basic. Hindi lang yung pindot ng pindot sa software. So, may adjustment, column, and then kung anong adjustment, siyempre kung may adjustment column, di ba, dapat may debit credit din yan. Para siyempre dapat magbalanse. Hindi tayo pwedeng makagawa ng financial reports kung hindi balanse. Kasi hindi magbabalance. Yan. So yan po So in passing lang po yan ng mga ganito. So we are now running for 22 minutes. Yung natin, yung tutorial or mentoring. So yan. After ng adjustment, ang dali-dali na lang na mag-extend ng mga amounts patungo income statement and balance sheet. May na. So, yun. Kaya talaga, magsisimula talaga siya sa proper and accurate bookkeeping. Pag sinabing bookkeeping, nandoon ang recording. Anong sunod? Classifying. Tapos, summarizing. And anong tawag doon sa financial report na yun? Ano ang product ng bookkeeping? Accounting. Financial report or nag-interpret na. Yung financial report na yun is pwede siyang i-interpret later for decision making ng mga negosyante. So, financial statement are tools. Is a tool para mag-aid sa mga negosyo kung ano ba, bankrupt na ba? Or mag-expand ba ako? Or, yun. Depende kung ano ang gusto niya. Depende sa result ng financial statements. Kung ano ang pinapakita. Yung health ng negosyo. So, yun. Okay. So, yun ang pinaka-basic. Dyan talaga, recording, classifying, summarizing, interpreting. So, yun. Kasi ganito yun, yung accounting, magsisimula ang accounting pag natapos na ang bookkeeping. Accounting begins when bookkeeping ends. Yun. And
auditing begins when accounting ends. So, yan. So, we're running 25 minutes sa mentoring. So, ang mini-mentor ko po ngayon is ang aking daughter-in-law. Sabi ko nga niya kasi dapat they need to know already the in and outs of bookkeeping. Kasi, yun, transfer of technology and knowledge. So, Glay, come here. Thank you sa pakikinig. Ay, thank you sa pakikinig. Medyo may ilaw kasi. Bye po. Bye Bye po. for now.